Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. Mga kapatid, let us feel welcome sa ating banal na Eucharistia. Nandito tayo dahil ito ay pinaka-importanteng araw ng pagkabuhay ni Kristo sa atin at sa buong sambayanan. Si Kristo ay pagkain na nagbibigay buhay, and it is Jesus inviting us to be always with Him and learning from Him. At the beginning of this Mass, let us acknowledge our errors and sins. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lukha ko nakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kauwan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba na nanagmon masunurin. Ibinanggon mo sa pagkadapa ang sangkatauhan sumawayin. Ipakalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagib mo sa kailpinan ay makamit na niyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zakaria. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim. Gayon din ang mga kabayong pangdigma sa Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo sa lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dapat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kakadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo
ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Noong panahon iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inahayak sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng akin Ama ang lahat ng bagay. Wala na nakikilala sa anak kundi ang Ama. At wala nakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaon marapatin pahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapakinggahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at magbabaan loob, at makasusumpong kayo ng kapangkinggahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawan dalhin ang aking pamato, at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, ang banal na Eucharistia sa nitong araw ng linggo ay isa pang blessing ng Diyos. Ito ang kanyang biyaya sa atin. Tayo ay nagtitipon sa harap ng altar bilang sambayanan Kristiyano, bilang pamilya ng Diyos. Kaya tayo ay welcome. Kayo na nagsisimba ngayon dito, ang itong maliit na grupo, at kasama ng buong sambayanan, ang lahat ng pamilya, mga tao na nagsisimba rin, pero nasa bahay sila. Wala sila physically here, but you are here at the table of the Eucharist, celebrating the sacrament of love. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Yun ang nais ni Jesus sa huling hapunan, at ito ay treasure sa ating sambayanan. Mga kapatid, ang salita ni Kristo lagi-lagi ay mabuting balita sa lahat. Ang mensahe ni Jesus goes beyond boundaries, cultures, groups, or whatever. Ito ay universal message sa lahat. Sa panahon ni Jesus, maraming ay sumunod kay Jesus. Enthusiastic ang lahat na gusto makinig kay Jesus. May iba't ibang karanasan sa mga tao, lalo na ang mga nakaroon healing graces, ang mga nakaroon enlightenment sa teaching, sa pagturo ni Kristo. Sa panahon ni Jesus, ang mga eskriba talagang pinaka-esperto, pinaka-matalino tungkol sa tradisyon
ni Moises, tradisyon ng mga Hudyo. Pero sila ay lagi-lagi nahihirapan din. Sila rin ay considering lagi-lagi kung sila ay tama o mali. Kung faithful sila o mali. Sila ay napagod. Pero they consider themselves very close to God. Kaya ang salita ni Kristo ngayon naging din magandang mensahe sa kanila. They used to have more than 600 rules towards their community, their fellowships, their prayers, at maraming silang obligasyon. Hindi lang sa araw ng Sabado, pero araw-araw. Have you noticed in the Gospel when Jesus also says about his opinion when people ask, marami ng rules on purification, cleaning of hands, the sense of being contaminated. Parang feeling nila na meron silang coronavirus siguro. No, but Jesus always speaks to them openly, and he speaks about the heart. Nothing is wrong, impure, because everything comes from the heart. Pero ang kanilang rules ay sobrang-sobra. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa unang prayer, nagdadasal, and Jesus says, "Thank you, Lord, for revealing these things to the humble people who understand in a different way." Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilikhi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. At ang pinakamaganda ay lalo na ang come to me, you all who are tired, you all who struggle in life. Even sa mga Hudyo, kayong lahat na nahihirapan, lagi-lagi judging yourselves kung tama ang inyong fellowship sa ating Diyos. Come and discover the love of God. Learn from me. It is learning from the teacher. It is the community at the feet of the master. It is Jesus not correcting, saying you are wrong, but saying you are right when someone said, teacher, master. And Jesus said, you are calling me teacher, you are calling me master, and you are right. Because that is precisely what I came to do. To teach, to announce about the love of the Father. So it is the master, the teacher. And now Jesus says, come to me, you who are very tired. You who are laboring every day. You who have a heavy load on your shoulders, come and learn from me. Learn from this humble heart, always loving and caring for one another. Come and listen to these words that give spiritual and emotional strength to everyone. So ngayon, si Jesus ay nagtuturo sa pamagitan ng kanyang mismong buhay. Sinasabi ng mga santo in the history of evangelization, like St. Augustine, when we keep on doing obligations, we do them, loving them, because they became meaningful to us. It is the heavy load in those who do not feel their vocation according to their obligation. So it is the happiness of the doctor healing to everyone, to all sick. It is the joy and the happiness of the teacher explaining so many times the same lesson for everyone to learn. It is the happiness of the mother doing all the obligations at home with joy, with happiness. Because the secret is we do it with Jesus. We are walking and
carrying the heavy load with Jesus. Alam ninyo, ang mga farmers, lalo na noong panahon, naintindihan ang salita ni Jesus. Kasi usually, ang mga bakan, mga bulls, di ba, who have to do the pag-araro sa lupa, dapat lagi-lagi dalawa. And it is a piece of good joining them to be very strong, both of them, and be able to remove the soil so that the seeds can be placed properly. And it is the harvesting also with those animals. And even the joy of the animals is on see the green fields. So it is the harvesting of the heavy load of the tiredness. Sana mga kapatid, ang ating Eucharistia sa atin sa nitong panahon ay also in connection with all safety measures given to us by the government and by the church that are somehow tiring us. But we accept them because of love. Because they are signs of love for one another and for a healthy community. May the celebration of the Eucharist be Jesus, going into the deepest of our thoughts and embracing us and helping us every day with our heavy load of obligations that we carry with Him and with love, because they became very much appreciated, because they became meaningful in the words of Jesus. Amen. Let us all profess our faith. Sumasampalataya ako sa Diyos Amahan makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa na anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawan tao sa lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpapakasaki ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaroon sa kinaroonan ng mga yumao. Nan may katlon araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amahan makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin, ang ating dasal, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging huwaran sila ng pagpapakumbabang siyang magdudulot ng buhay na puno ng ligaya at katiwasayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang sa kanilang pagpapakumbaba ay madala nila sa buhay ng ating mga mamamayan ang pag-asa at ligayang kanilang pinapangarap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang sila ay manatiling ligtas at pagpalain ang kanilang kabayanihan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, upang ang inaasahan nating pagkakaisa ay ating matamo sa pamamagitan ng pagtahak sa landas ng pagpapakumbaba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito upang malasap natin ang ligayang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga naglalakas loob na itakwil ang anumang kapalaluan at pagmamataas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pasasalamat at intensyon ni na Mr. and Mrs. Waldo and Celia and family, Salom family, Austria family, Catherine Dinarao and family, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kaluluwa ni na Carlos, Melistuna, Urbano, Maurina, Roberto, Felista, Bakyadan, Ernesto, Adela, Nelson, Roque, Miguel, Imelda, Rosalia, Lulit, Noli, Victor Jr. and Victor Sr., Melesio, Marcos, Cristina, Mercedes, Bernardo, Chutimo, Lilia, Simeon, Magyo, Gregorio, Lindbergh, Alfredo, Francisco, Cornelio, Juanito, Felisa, Solficio, and Candido, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, makapangyarihan, kinikilin namin ito sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, magpasawalan hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pahahay natin ay kalugdan ng Diyos sa man makapangyarihan. Ama namin lumikha, ang pahahay namin sa iyong galan ay sanawan sa amin dumalisay, upang ito ay maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa ninyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ngan marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwan mo at kapiling, noon ang lahat ng umiiral ay iyong likhain.
Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, na naging kanya ninantuto sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyan sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanan banal para sa iyo. Pinaktisan niya ron at sa krus ang kanyang mga kamay upang mawakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyon Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng amin Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noon matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat walang kanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyon minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pagasan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanak. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Aman makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakalinautos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahaya natin ng lakas loob. Hinihili namin kami ihatiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalan aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyon mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayakan sa kanyang piin. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kamin iyong pinapakinaban, ay lowin mo laging luminggon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating orasyo imparata. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives of so many people around the world. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted people around the world. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin Mary. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, Saint Roque, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, San Antonio de Padua, San Guido Conforti, San Francisco Javier. Dear parishioners, please be informed that this month of July, there will be another Mass at 11 in the morning, so that we are few people attending. Kasi ngayon, we are more than 10. Halos 15 tayo ngayon. So next Sunday, we will have Mass at 11 a.m. also. Join us with the Holy Eucharist at any time. Also, you can search, you can find the Holy Celebration, the Holy Mass also from different websites of parishes, the Masses of the Pope. There is a lot of meditations about today's Gospel. We keep on praying and asking God to heal us. Sumayin niyo ang Panginoon.
Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating misa, humayo tayo sa pangalan ni Kristo. Salamat sa inyo lahat. God bless you all. Salamat kayo sa Panginoon. Asang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at maraming tuwing upang magbigay ng liwanag sa pagsabi ng bibig.